Okay, so magandang araw at ito, meron tayong i-share ngayon na i-repair. Okay, so ito guys, AB602A USB yung kanyang model. So yan, concert. Na-testing ko na rin na ngungo yung kanyang issue. At nagkasundo na kami ni customer na gawin na. Yan. Okay, so parehas ngungo guys yung left and right channel ng speaker. Ganon din yung mic. Pag tinisting mo yung mic, ngungo din. So ang punteriya dito natin ngayon, dalawa lang, posibleng tone control or main amp. Yan. So yun ang pinaka target natin. So malalaman natin yung kung saan sa dalawa, main amp man or tone control ang issue. So gagamitan natin ng signal tracer. Yan. So bago yun, intro muna tayo. Okay, so bago natin i-set up yung signal tracer, so i-sound check muna natin para makita nyo rin o marinig nyo. Okay, so ito, naka-ready na yung ating music. Ayan nga. So yan, speaker AB tayo, tape, wala pa. So try natin kung naka-tape ba. Ayun, naka-tape. So mayroon tayong speaker na naka-connect dyan sa left channel, speaker B. Yan. Okay, so volume nga natin yung source. Okay, volume. Yan. Yan, guys, sobrang hina. Tapos yun, abnormal pa yung music niya. Yan. Yan, oh. So grabe, sobrang lakas na pero mahina pa rin, saka ngungo yung kanyang music. So, try natin sa sa speaker A, right channel. Oops, mali nga. Okay, yan na. So volume. Yan. Ganun pa rin. Yan. Try natin yung mic. Yan, so mic. Check. Check, check. Hey, hey. Hey. Check. Check. Hey. 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 Check. Hey, hey. So ganun pa rin, hindi siya clear yung sound niya. Okay, so set up muna natin yung signal tracer para matrace natin or ma-determine natin kung main amp ba or tone control yung issue. Ayan. Palinad din ang blower, umihinto. Ayan. Kailangan mo siyang tulungan para umikot. Okay, so mamaya na lang natin to linisan pag natapos na. At yan, i-trace muna natin. Okay, so unahin muna natin dun sa input. Yan, naka-power on pa pala yan. Input. Yan, mayroon. Upayat natin yung music. Yan. Yan. So okay naman yung input. So out na dun sa input natin, input section. So ito na yung out. Okay naman yung left and right. So diretso na doon sa dito sa baba. Diretso sa balance. Yan natin, sobrang lakas. Okay naman yung left, yung right.
Okay naman. So, diretso tayo dito. Yan. Okay pa. Yan. Okay pa dito. Ibig sabihin, walang issue dito sa section na to. Shortcut na lang tayo guys. Diretso tayo doon sa main amp na. Doon sa main amp. Try natin kung normal na yung input dito. So hindi na natin masyadong makita o hindi na mahagip ng camera natin. Pero dito yan sa right. Ito yung left pala. Volume. Yan o. Ngungu na guys yung input ng minam. Left and right. So galing sa tone control. So ibig sabihin nasa tone control ang issue. Ayun, lumakas na naman ulan. Okay, so tanggalin muna natin tong bulb na to para mas makita natin yung tone control. Much later. Okay, yan. So pinalas ko na pati yung tone control board. Ayan. So wala namang issue dito sa volume section. So sukatan muna natin ng supply yung tone control natin kung may supply. Yan. Siyempre pag walang supply, so talagang hindi mag-operate ng normal yung ating tone control. So ito pala ang ginamit pala dito ano guys, tone control na o yung OP amp IC ay 3 piraso sa 2, 3. Plus meron siyang isa na 4 na channel na OP amp. So LM324 yung kanyang part number. So sa tong quad OP amp na sinasabi. So 4 na channel ang involved sa kanya. Okay, ang supply niyan ay nasa pin number, alam ko nasa pin number 4. Ayan. Tapos yung OP amp natin na 4558 ay pin number 4 at pin number 8 yung kanyang supply. So split siyempre positive at negative. So ang negative ay pin number 8, ang positive ay pin number 1. Ayan. Okay, so plug in natin at power on. Okay, power on. Yun, nag-relay naman na siya. So try natin sa pin number 1. So ito na lang dito, direct na lang tayo dito sa OP amp mismo. Uy, wala palang ground. Malaglag. So dito na lang ground. So pin number 1. So lolos. Ayan, 7.9. So 8 volts. 8 ay 8. Ang pin number 8 ay 8 volts. 10. Ayan. Okay, so yung supply sa quad OP amp natin ay pin number 4. Saan ba yung pin number 4? Ayan, ito. Pin number 4. Okay, so 7.8, 7.2. So okay rin, okay rin yan. Okay, so okay naman yung supply. So ang gagawin natin, ulitin nga natin guys, signal trace muna natin. So i-trace natin dito kung mayroong output yung ano natin, LM324. So i-on muna natin yung signal tracer. Ayan. Okay, yan, nakaready na yung ating music. So try natin. Power on pa rin yan. Tanggalin mo natin to. Okay, so diretso nga tayo dito sa balance. Ayan, mayroon naman. So itong terminal na yan guys, yan ay pupunta doon sa volume, main volume ito. Okay, try nga natin doon sa pin number 1, 7, 14 saka 8, 6 apa na 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan, sa pin number 1, pin number 7, pin number 8 saka
pin number 16. 14 pala. Dito sa LM natin. So, yun yung output guys na signal. So, try natin kung mayroon doon. Since may supply naman siya. Sana ba? So, ito yung 1. Ayan, mayroon. Pin number 8. Mayroon naman. Pin number 14. Wala na siya guys din sa ginamit. Oh. Ayan, bakante. Pin number 8. Ay, wala din. Sata yan. Ang ginamit. So, wala. So, at least mayroon dito. Ayan. Dito. Sa 8, mayroon din. So, ito yung output na, yung terminal na ito. So, wala talaga. Bulin nga natin. Ayan, ungungo. Sobrang lakas na, pero ungungo pa rin. So, baybayin nga natin kung saan nanggaling yan. So, ito. Ayan, dito. Ito yung isa. So, isang channel ito. Ito rin yung isang channel. Galing dito, mayroon. Lakas. O, unahan nga natin. So, mayroon. Galing dito, wala. Wala. So, resistor yata ito. Ayan, resistor. Resistor sa guys na ano bang value yan? 2.2 2.2k. Uy, nalaglag. $2.2k. Dapat siya mayroon pagtawid. Kaso wala din. So, nanggaling siya dito. Oh. Sa transistor na yan. Oh. Ganon din yung kabila. Ayan. Oh. May transistor din dyan. Ayan, wala talaga siya. Dito lang. So, ito na yung galing sa op amp natin. Ayan, na isa. Op amp na isa. Yung single lang. Yung 4558. Ayan, dapat mayroon din dito. Ayan, so, malamang hindi naman yan siya guys open na resistor na yan. Kasi mataas naman ang value. Ano naman yan, signal lang naman yung gumagapang dyan, kaya malamang hindi naman yan sa open. Ang problema talaga niyan dito sa output nitong nanggagaling sa ano natin, sa LM natin. So, i-check muna natin tong transistor na yan na 3 piraso yan. So, itong transistor na yan, bali dalawa, tsaka 3 yun po. Tapos ganoon na rin yung mga resistor dyan na matataas ang value o mababang value. Tapos kung okay naman yung mga transistor na yan, siguro magta-try na lang tayong magpalit ng LM. So try natin kung normal yan. So kasi ano siya, apat na ano yan guys, apat na op amp o apat na or quad op amp na sinasabi. So wala kasi sa dito sa kabila. Ayan pero palagay ko ano yan supply. Pero parang hindi. Ayan pero dito meron naman yung lakas nga ayan saka yung natin yan. Dagdag na rin natin dito yung tungkol dito sa LM324 na yan. Tama ba? 324. Yan. 324. So, hindi lang naman yan siya guys ginagamit sa mga tone control na katulad nito. Yan, ginagamit din yan sa mga sound sensor. Yan, ginagamit din yan sa mga audio processor, sa welding yata ginagamit din to o sa inverter welding machine. Ayan,
Hindi kumukulog na naman. Ayan. So hindi lang naman siya sa tone control sa ginagamit. So depende sa design ng nagdi-design kung saan siya gamitin. Yan. Okay, so ano muna natin? Mag-check muna ako dyan ng mga resistance, yung transistor at mga resistor. Pati na rin yung mga switching diode pala. Yan. Okay, so hinang ko lang muna yung ibang ano dyan. So ito yung tatlong transistor saka resistor. Saka yung isang side ng LM natin. Okay, so try na muna natin yung resistor muna. So itong guys, bandang taas, ito yung 10K. Ayan, 10K. Tapos sa bandang baba, 1 meg. 1 meg ito yung 10K. Tapos yung transistor, ayan natin. Try muna natin yung 1 meg. So naka-reduce tayo ng 2 meg. Ayan, 0.90. So pwede na. Consider na yun, 1 mega ohms na. Yung isa. Katabi. Yun. Sumubra naman. 0.9. 91. Okay, okay lang yan. Sa bandang taas yung 10K. Hindi natin makita dyan. Dito tayo sa 20K lang. 20. Okay lang. Kita ba? Ayan. 9 point. Silaw Ayan. Okay, pwede na. So okay naman. So try nga natin yung iba pa dito, yung mas mataas pa. Ito 600 560K. Taas niyan. Ito 560K. Bagay sa ton ano na to, sa single op amp na to banda wala na siguro yan dyan. So try natin yung sa baba na lang. So itong 22K. Tumingin tayo sa 200K. 22K. 22 naging 29. So okay lang kasi baka may ibang resistance na naka-connect dyan. Hindi kasi nakahang yan guys So mayroon talagang at least hindi sa open. Ito 22K. Okay lang, kulang konti. 10K. Tingnan natin yung itong isa na to, 10K. Okay lang. 100K. Ayun natin kung 100 nga. Okay, 92. At least mayroon. So ito, 100K din. So 94. Ito, 100K din. So 91. So 92.5. Okay lang yan. Try nga natin yung tatlong transistor pala. So analog yung gamitin natin kasi mas sanay ako sa analog. Pag transistor yung mas sanay ako sa analog pag transistor ang ginagamit. Tinitest. Para mas madali natin makikita kung may leak. At ayan na. Okay. Ayan. Try natin yung tatlong transistor. So ano to guys, 9014 yung part number niyan. So ibig sabihin nasa gitna yung base. So try natin kung may base. Kita ba? Ayan. Tapos i-reverse natin collector emitter. Wala naman. Katabi. Collector emitter. Okay, okay naman. May base naman, may namang leak. Itong isa. Ayan yung base. Collector emitter. So wala. Wala naman. Okay, okay naman yung mga resistor at
transistor. So try natin yung mga switching diode dito. Yung 4148. Saan ba yan? Ito. Try natin kung may reverse. Masyado mataas. Kahit times 10 na lang tayo. So forward, pag reverse, so wala. So okay naman, wala namang short. Okay. Ano natin ng ilaw? Mukhang madilim. Ayun. So ito. Okay naman, wala namang problema sa try na lang yung mga mabababang mababang lobat na yung tester ko mababang bali na resistor kung wala nag-open. So ito 100 ohms. Okay lang. 100. Okay lang. So yun, ganyan naman yung ito pa. Ay 10k pala to. Okay, so wala naman tayo na-detect na sira dyan sa mas malapit or wala tayong na-detect na sira dito na parts malapit sa IC na yan. So binaybay ko kanina guys yung connection nitong transistor na yan, lalo na tong dalawa na to. So yan yung output na tumawid dyan, ito na yon yung dalawang capacitor na yan. Output yan, napunta na dun sa main amp dapat. Kaya, kaso nga lang wala talaga siyang out. So binaybay ko yan. So yung collector niya ay yung base niya sa bandang gitna, naka-connected siya. Connected siya doon sa 10k na resistor. Tapos connected din doon sa 1 mega ohms na resistor. Ayan. So, ganoon din yung kabila. Ayan. 10k tapos dito 1 mega ohms. Tapos nakaparallel yung dalawa na yan. So, dumiretso yan doon sa switching diode na yan. Tapos mayroon nakaparallel din dito na capacitor. Yan yung dalawang diode na yan guys. Yan. Tapos dumiretso yan doon sa op-amp na 4558. May naka-series na resistor din na 100 ohms. So ito yan. Papunta na dito sa 4558. So left and right yun. Yan. Tapos yung bandang taas naman, yung 10k, nakaparallel din yung magkabilang dulo, galing din sa base ng dalawa na ito. Nagparallel din siya. Tapos nag-series din ng resistor din dito. Ano ba yung resistor na yan? 10k din, ayan. 10k. Tapos connected din doon sa transistor na pangatlong transistor. Ayan, ito. Tapos connected din doon sa ito na. So punta na lang yan. Wag na natin masyadong problemahin yan. So mag-try na lang muna tayo dito. Palitan muna natin tong LM324 na yan. Yan. Okay, so ito na guys yung ipapalit natin. Ayan. Kita ba? Ayan, mas malaki lang naka-okit na part number. Pero para naman sila ng part number. Yung ano lang, brand lang ng manufacturer ang magkaiba. Okay? So, try natin. Okay, yan na. Napalitan na natin guys. At nabalik natin yung mga hininang dyan. O yung mga hinang. Sige, i-try muna nga natin i-trace kung mayroon na yung nawawala dito. Kung ganoon pa rin yung i-compare natin yung nasukat natin kanina or na-trace natin kanina ng signal. Kumpara natin ngayon na napalitan natin ng IC.
So ito na pala yung ating IC na pinalitan. Ayan. Okay, so power on. At on natin din yung ano natin, Bluetooth speaker na signal 3. Ayan lang natin. Ayan. Ground pa ba yan? Okay, meron. Okay, so dito muna tayo sa, try natin kung may input dito sa, yun, ito meron. So direksyon natin dito sa out kung mayroon na. Yun, ay mayroon na. Ano? Balance. Volume nga natin. Yan. Kabila. Yan, okay na guys. Oh. Yun, wala nang ano. Normal na yung volume. So, kulang-kulang kalahati ng volume. Malakas na. Yan o. Kalahati yan o. Malakas na siya o. Kanina, sobra kalahati na yung volume. Saka sa lalakas pero ngungo pa. Yan, okay na o. Okay, so try nga natin dito kung ano yung pinagkaiba nila. So walang may pinagkaiba yan kasi okay na nga yung out. Try natin yung pin number 1 and 7 kung ganun pa rin. Lakas. Yan mo natin. Ayan. Okay. Mayroon na. Isa pa rin yan. Yung nasukat natin kanina o na-trace natin kanina. So try nga natin sa pin number 8 saka 14 kung mayroon. Ito na yung pin number 8. Ayun, mayroon na guys oh. Lakas. Ang lakas na oh. Ayan oh. Pin number 14. Ito natin kung mayroon. Mayroon din pero mahina. Lakas dito. So, yan okay na oh. Volume natin. Yan oh. Okay, so ibig sabihin may problema talaga yung tawag nga TL LM pala. May problema talaga yung LM 234. Okay. So yan, meron siyang speaker pa din na nakakonect at yung input. So siya pa rin yan guys. So sa nag-test tayo kanina, so di natin binago yan. Try natin ngayon kung may speaker out na o yung normal na yung output sa okay, sa volume. Try nga natin. Yan, naka-plug in pa yan. Ayaw talaga umiikot ang blower ah. Kailangan tulungan ah. O, sa volume nga natin. Volume natin. So wala. Ay, pinatay ko pala yung speaker. Speaker ano? Selector. Ano natin? Ayun. Meron na. Try natin yung speaker B na channel left channel. Okay, volume. Yun. Okay na guys.